Amen. Tayo po mga kapatid ay magsisimula na. Yes, O Lord, hallelujah. We worship you, Panginoon, sa lugar po na ito, God, sa inyong sanctuary, Panginoon. And as we sing songs to you, God, dalangin po namin na minsan pa ay linisin nga po ninyo ang bawat isa sa amin, O God. At patawarin po ninyo kami, O Diyos, sa lahat ng amin pong mga pagkukulang, O God. Lahat ng mga nagawa po namin ay hindi po nagbigay sa inyo ng kaluguran, O Diyos. Ito po yung panalangin po namin sa gabi po na ito, God, na sa amin pong pagpupuri sa inyo, Panginoon,
us open our Bible po sa chapter 70, 1 to 5. Malugod ka, O Diyos, na iligtas ako, O Panginoon. Magmadali kang ako'y tulungan mo. Mapahiya at malito nawa sila na tumutugis sa aking buhay. Maitaboy nawa sila at mawala ng karangalan silang nagnanais na ako'y masaktan. Pangilabutan nawa sila dahil sa kanilang kahihiyan. Silang nagsasabi, sa lahat nawang nagsisihanap sa iyo ay magalak at matuwa sa iyo. Yaon pawang umiibig sa iyong pagliligtas ay patuloy na magsabi, hayaang dakilain ng Diyos, ngunit ako'y dukha at nangangailangan. Magmadali ka, O Diyos, sa akin, O Diyos, ikaw ang aking saklolo at ang aking tagapagligtas, O Panginoon, huwag kang magtagal. Salamat, Panginoon, sa binasa ngayong gabi. Let us pray. Oh, Heavenly Father, salamat po, Panginoon, sa maghapon pong ito, sa araw-araw na patuloy, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Narito po kami, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan muli. Nagpapasalamat at nagpapakumbaba, Panginoon. Salamat, O God, to all your goodness, Panginoon. At sa araw-araw po ng aming buhay, Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat ng mga ginawa mo po para sa amin. Sinabi mo nga po, Panginoon, sa iyong mga salita, you are the Alpha and the Omega. Ikaw, Panginoon, ang hindi nagbabago mula noon ngayon pagpakailanman. Kaya mapatawad po sa lahat ng aming mga nagagawang kasalanan. Patawad sa lahat ng mga kasalanan na hindi nakalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkapako mo po sa krus upang akuin ang mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa kapatawaran kahit na, Panginoon, kami ay hindi karapat-dapat na humarap sa iyong harapan. At in our gathering tonight, Panginoon, at sa kapatid na gagamitin mo, Lord, sa gabing ito, may your Holy Spirit live with us, Panginoon. Ang mga salita mo po na maririnig namin sa gabing ito, Panginoon, ay magrema sa aming mga isipan, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. May your Holy Spirit guide us tonight. At maging, Panginoon, sa worship leader na gagamitin mo ngayong gabing ito, sa music team, sa mga tutugtog, Panginoon, at sa maghahandog ng tithes and offerings, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang mga handog na ito ay maging kaaya-aya sa iyong harapan, O God. In our gathering tonight, O God, pusong dalisan mo po, Panginoon, lamang ang maghari, hindi lamang po ngayong gabi, Panginoon, kundi sa maging araw-araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pusong dalisay. Salamat for all your goodness, Panginoon. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa iyo, God, na aming mapagmahal na Ama, na may kalakip na pasasalamat, papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Para sa Panginoon. Umaabang kagalakan mo.
nais ng lahat ng biyaya mula sa kalangitan, God, ay inyong ipagkakaloob, Panginoon, sa bawat isa po sa atin. Salamat na kayo po yung Diyos namin. Ang awitin na ito, Ama, ay para sa iyo. Diyos ng katotohanan, kami
pinapatunayan na tapat kayo sa inyong pong pagpili sa amin. Sa lahat ng panahon, Panginoon, nandyan po kayo to remind us, Lord, na hindi po kayo magbabago, O Lord God. Salamat po na kahit anong pong mangyari sa sanlibutan ito, alam po namin na ang mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, ay tunay, O Lord God, na inyo pong kakalingain. Inyo po, Panginoon, iniligtas, O Lord God, at ipagtatanggol. Tunay nga, Ama, na sa gabi nito, we celebrate, O Lord God, your goodness, your love to us, O Lord God. Tunay nga, Ama, na patuloy kang maghari sa aming kalagitnaan. Mapapurihan ang inyong pangalan. Malakila kayo, O Diyos. Salamat, Ama, na sa kabila ng napakadaming tao sa sanlibutan ito, tinawag niyo po kami, Panginoon. Pinili niyo po kami, O Lord God. Hindi po kami dati mahalaga. Hindi po namin nakikita yung worth namin, O Lord God. Ngunit, O God, kayo po ang tunay na nagpaalala sa amin ng aming pong kahalagahan. Dahil po sa aming pong relationship sa inyo, Panginoon. Thank you so much, Lord God. Patuloy maghari ang inyong pong pagmamahal sa gabing ito, Panginoon, as we continue to offer to you our praises and worship, as we continue, Panginoon, to fellowship with one another, O Lord God. Thank you so much for your encouragement, Lord. Salamat sa mga kapatid na nandito sa lugar na ito right now, O Lord God. Tunay nga, Ama, na punong-puno po ang aming puso, O Diyos, ng inyong pong pag-ibig. Dalangin po namin, Ama, na patuloy na kayo lamang, O Lord God, ang kumilos sa gabing ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. We just lay down everything, Panginoon. Kahit yung mga kabigatan namin, minsan, Lord, yung doubt namin dahil sa mga nagagawa namin kasalanan sa inyo. We pray, Father God, to just cleanse us. Forgive us, Panginoon, sa aming mga kasalanan. At tunay, O Diyos, na hindi po maging routine, O Lord God, ang pagpunta namin sa iglesia, O Lord God. But God, Lord, you will continue to change us from glory to glory. You will continue to draw us nearer to you, O Lord God. Salamat sa inyo pong loving kindness, sa inyo pong mercy, Panginoon, na hindi po kami, Panginoon, nakukonsume, hindi niyo po kami, Panginoon, pinarurusahan kaagad, O Lord God. Salamat sa mga chances na inyo pong binibigay, O God. Patuloy po nga na pagyamanin namin ito, Panginoon. At salamat that you are going to continue to remind us tonight, O Lord God, that we should continue to honor you, we should continue to value our eternal life, our eternal destination, O Lord God. Panginoon, salamat po. Patuloy na kayo ang aming pinupuri, dinadakila, at sinasamba. Thank you so much. In Jesus' name. Amen. Amen. So habang kayo po ay nagbabatian, mga kapatid, lagi po nating, kahit sa ating pagbabatian, ay atin pong pinupuri ang Panginoon. Abitin po natin yung ikaw lamang, Jesus.
Magandang gabi po mga kapatid at purihin po ang ating Diyos na buhay. Amen. Mahal po ba natin ang Lord gaya ng ating pong inawit? Amen. At sabi din po ng ating inawit kanina, umaarangkadang biyaya. So alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay pinagpapala sa bawat araw po ng ating pong mga buhay. Amen. At sa akin pong pag-scroll sa Facebook, siguro na panood nyo din po ito. At habang ako po ay nag-scroll sa Facebook, ay napahapyawan ko po yung viral exclusive interview ni Anthony Taberna kay Ramon Ang. Di po ba? So, siya po yung pang-apat na pinakamayaman sa ating pong bansa. So, sa kabila po ng kanyang pagiging milyonaryo, ang kanya pong prinsipyo at paniniwala ay, sabi po niya, natuwa lang po ako dito sa sinabi niya na yung pera, hindi mo madadala pag namatay ka. Kaya huwag mong jojosin ang pera. Yung pera is meant to be shared. Di po ba? Which is true naman mga kapatid, di po ba? At masarap po sana kung lahat ng mga milyonaryo ay ganito yung mentalidad, di po ba? At masarap din pong isipin kung si Ramon Ang po ay may tamang pagkakilala sa ating pong Panginoon. Ayun. So sabi po dito sa 1 Timothy 6:17 to 19, sabi po dito, sabihin mo sa mayayaman na huwag magmataas, huwag silang umasa sa kayamanang di mananatili, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay sa ating ikasisiya. Turuan mo silang gumawa ng mabuti, magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas ang palad at matulungin sa kapwa. Sa ganitong paraan sila makakapag-impo para sa hinaharap at magkakamit ng tunay na buhay. So napakaganda po yung binanggit po dito ni Apostol Paul na in-address po niya sa mga taga ni Apostol Paul. So maganda po yung kanya pong binanggit po dito. So sa ating pong pagbibigay mga kapatid ng ating pong tithes and offering, parang tayo po ay ginagamit lang ng Lord para ma-share yung ating pong mga blessing. We are only an instrument po mga kapatid upang abutin, ayan po ang pag-abot, yung ating pong mga kapatid na nangangailangan. At the same time, ito din po ay investment na din po natin, di po ba, sa kalangitan. At isang bagay din po dito ay tinuturuan po tayo ng Lord na umasa lamang po sa Kanya. At sabi po dito siyang masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay na ating ikasisiya. So, wag po tayong umasa mga kapatid sa mga kayamanang hindi nananatili na kagaya po ng binanggit po ni Ramon Ang na pag namatay tayo, hindi naman po natin yan madadala. At isang bagay din po dito mga kapatid, yung ating pong pagbibigay ng ating pong tithes and offering, it should be motivated by our love sa ating pong Panginoon. Nagbibigay po tayo sa Lord dahil mahal po natin siya at hindi lang dahil tayo po ay nauobliga. At minsan, yun din, tayo po ay nagbibigay, tumutulong sa ating pong kapwa, sa ating pong mga kapatid, na hindi na po natin kailangang maghintay pa ng kapalit. Kasi ang Lord naman po yung nakakakita ng lahat po ng iyan. At sabi nga, di po ba, you cannot give without loving, but you cannot love without giving. Kasi kung nauobliga lang po tayo sa ating pong pagbibigay, ay maaaring hindi po ito bukal sa ating pong mga puso, di po ba? At sabi din po ng scripture na dapat po tayo ay magbigay with a cheerful heart, at hindi po napipilitan lamang. At minsan, nagbibigay din po tayo, di po ba, na yun nga, naghihintay lang po ng kapalit, at
hindi po ito yung the best na na pagbibigay po natin. Kaya mas maganda po na tayo po ay nagbibigay dahil mahal po natin ang iglesia at mahal po natin ang ating pong kapwa at higit po sa lahat, mahal po natin ang ating pong Panginoon. So, let us pray po mga kapatid. Yes, Lord, once again, thank you so much sa aming pong gawain ng pagbibigay sa gabi pong ito. Truly, Lord, that everything that we have in this world, Panginoon, ay nagbuhat po sa inyo, Panginoon. Kaya naman, Ama, salamat na tunay na sa aming pong mga buhay. Kayo nga po yung unang nagmahal sa bawat isa po sa amin, Panginoon. At Lord, you have given us the best example, Panginoon. Kaya Lord, salamat na sa mga buhay po ng aking pong mga kapatid, sa aming pong mga buhay, ay patuloy niyo po kaming tinuturuan, Ama, na magbigay, Panginoon, ng may pagmamahal, Panginoon, at hindi po yung napipilitan lamang, Lord God. At nawa, Panginoon, sa bawat buhay, bawat kamay na magkakaloob ngayong gabi, marapatin niyo po nawa na ang lahat po ng ito ay magkapagbigay, Ama, ng kaluguran sa inyong pong banal na harapan, O God, at patuloy na pagpalain, Lord, those hands, Panginoon, na magkakaloob at maging Ama yung mga sources, Panginoon, na pinagmumulan ng aming pong mga income, ang mga employer, Lord, ang mga trabaho ng bawat isa, Lord God. Patuloy nawa na kayo po ang siya pong magpala, mag-ingat, Ama, knowing, Father God, that you are our God, Panginoon, na nakakaalam, Panginoon, sa pangailangan ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, we entrust to you everything, Lord God, at patuloy, Ama, na ang lahat po ng ito ay pinagpapasalamat po namin, Panginoon, at patuloy na ipinagkakatiwala po sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin, O God, ng may pasalamat, papuri, at pagdakila sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ng patotoo ng buhay ko. Kung paano ang Panginoon ay kumilos at gumawa sa buhay ko. Una, masasabi ko na tunay ngang napakatapat at mapagmahal ng Diyos. Napatunayan ko yan sa buhay ko. Ako po ay si Jasmine Abinggo Napadenas. Pangapat sa 5 magkakapatid. 2 lalaki na mas matanda sa akin, si Kuya Lito at si Kuya Jimmy. Si Ate Sophie, ako at ang bunso namin si Ivy. Ipinanganak po ako, lumaki at nag-aaral sa Samar. Bayan ng Villarreal, yung tawag sa bayan namin. Ang aking tatay ay isang farmer politician /politician. At ang aking nanay naman, isang full-time na ina ng tahanan. Dahil sa pagiging politician ng tatay ko, maraming pagkakataon na mas nauuna niya ito na nagdudulot naman sa pamilya ng kahirapan. Ganon kami lumaki. Sa tatay pa din kami nakadepende hanggang siya ay nawala. Nawala po siya, hindi ko po ito naisulat, nawala po siya nang ako po ay 15 years old. Ang plano ng Diyos ay mabuti at the best. Ngunit si Satanas ay di din papayag na kasiyahan lang ang maranasan natin. Pipiliin niyang sirain ang buhay natin. Bata pa lang ako ay napagsamantalahan ang ating pagkatao na nagkaroon ng malaking epekto sa akin habang ako ay lumalaki. Ninakaw nito ang buhay ko hanggang sa punto na wala akong tiwala sa sarili ko sa maraming bagay. Ngunit ang katapatan ng Diyos ay pinaranas sa akin. Noong siya ay nakilala ko at nagkaroon ako ng kaligtasan espiritual, binalik ng Diyos sa akin ang paniniwala na mahalaga ako at hindi ako wasak. Nagsuko ako ng buhay sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Marami pa din akong agang-agang habang naglilingkod. Ngunit ang Panginoon ay laging nagpapaalala na siya ang aking itinataas. Siya ang mangunguna sa aking paglilingkod sa Kanya. Sa pagsunod ko, tunay ngang nakita
nakita ko ang pagkilos niya. May mga nagagawa akong di ko mapaniwalaan na magagampanan ko. At papuri lamang sa Diyos. I have known my worth, and that is to serve Him only, our God. Kung mayroon man akong hiling sa aking buhay, yun ay manatili lamang sa pag-ibig ng Diyos. So yun po mga kapatid. 3 minutes lang po yung aking testimony. And tunay nga wala pong pwedeng bumawi sa atin. Wala pong pwedeng magwasak po ng ating buhay kung talagang ipagkakatiwala lang natin ang ating buhay sa Kanya. Basahin ko lamang po sa John 10. John 10. Sabi po dito sa John 10:10. Ito po yung pinaka-paborito kong verse. Wala na po yun ang aircon. Sabi po dito, the thief's purpose is to steal, kill, and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. So it speaks to me in my spiritual life talaga. Na nandiyan si Satan, hindi lamang po yung mga nakaraan, kundi he will always destroy us. Pero manalig po tayo sa Lord at hindi sa kasinungalingan ni Satan. Sabi po dito sa 28, John 10:28. Nasaan na ba? Hindi ko makita. Sabi dito, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them away from me. For my Father has given them to me and He is more powerful than anyone else. No one can snatch them from the Father's hand. The Father and I are one. So, tandaan po natin yan mga kapatid. It was an encouragement to me and also to each and every one of us. Papuri po sa Panginoon. Yun po yung testimony ni Pastora. At patunay po yung kanyang buhay, yung kapangyarihan po ng Panginoon. Kapag ang buhay ng isang tao ay isinuko ng tapat, sinuko ng totoo sa Panginoon, it's a living testimony. Because the people God chosen ay magtitestify, di ba, ang patungkol sa ating Panginoon. And this is one life na pinili po ng Lord na a living testimony that Jesus is true. That Jesus really the Messiah. That Jesus really the Savior. At ang Lord yung tunay, di ba, na yumayakap, nagbibigay ng pagbabago sa buhay ng tao. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much for your loving kindness. We thank you so much, Lord, for your kindness, Panginoon, for your love, for your mercy sa amin pong lahat. At sa gabing ito, Panginoon, once again, O God, kami po ay lumalapit, inilalapit namin ang amin pong mga buhay, O Lord, even, Panginoon, ang inyong pong mga salita, namin pong isa-isahin sa gabing ito. Nawa, Lord, your word may fill the heart and mind, each and every one, Panginoon. May the purposes of your word do things, Panginoon, sa bawat buhay po namin. At magkaroon, Ama, ng kalakasan ng bawat isa, magkaroon ng pagbabago, spiritual restoration, spiritual strength, Panginoon. At makita ka namin, Panginoon, sa inyo pong mga salita. At ang mga puso namin, isipan namin, Panginoon, ay magpupuri sa iyo lamang, O God. We entrust everything to you tonight in Jesus' name. Amen. Tayo po ay magpapatuloy, mga kapatid, sa... Pwede ko po ba pilagay muna dito?
sa ating pong pag-aaral sa salita po ng Lord. Nandito po tayo sa chapter 12 ng Matthew. At natapos natin, di ba? Nakita natin last time, pinakita sa atin ng salita po ng Lord sa pamamagitan po ng ating kapatid, the character of Jesus. Diba? Nakita natin last time ang mga bagay na ito. And He is the chosen servant ng ating pong Ama. Noong panahon niya, dito po sa lupa. And Jesus healed also. Diba? Nagpagaling siya ng mga tao na sumusunod po sa Kanya. And Jesus' character was so humble. Mga kapatid, nakita natin yung humbleness ng Lord that He was always submitted to the authority of the Father, not tolerating the sin. Not tolerating, in His humbleness, He is not tolerating the sin, but address the sin in His meekness and His humbleness. At si Jesus po, mga kapatid, was so full of mercy also. We saw this last time, mga kapatid, na punong-puno siya ng mercy, na sabi niya sa kanyang mga salita na natin pong napag-aralan na hindi niya babaliin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. So nakita natin, mga kapatid, yung mga bagay na ito, that Jesus always open for restoration. Always open, mga kapatid, sa mga bagay po na ito. Given by the ministry of Jesus on earth, sa mga kapanahunan po niya, mga kapatid. We also, di ba, sa atin, nakita natin na, we also, believers who follows Christ sa ating pong mga buhay, ay i-imitate yung character ng ating Panginoon na nakita natin last time na ating pong narinig last Saturday that knowing na tayo po ay mga believer ay knowing that we are commissioned, sabi sa ating napag-aralan that we are commissioned by the Holy Spirit, mga kapatid, for what? To what? To share the gospel. To share the gospel. At sa gabing ito, mga kapatid, patuloy natin titignan ang rejection ng mga Pharisees sa atin pong Panginoon. Talagang sobra-sobra yung kanila pong rejection sa Panginoong Jesucristo, na makikita natin dito that Jesus healed yung na-possess na isang lalaki. Even, sabi dito sa verse 22, dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kaya't siya'y nakakita at nakapagsalita. So makikita natin dito, mga kapatid, that Jesus display once again yung kanyang healing power sa isang lalaking bulag, sa isang lalaking pipi, at even, hindi lang siya healer ng mga may sakit, but He casting demons sa mga kapanahunan po nila. Na ipinapakita sa atin, mga kapatid, na He has this authority na palayasin ang mga demonyo na sumasapi sa mga tao. At yung mga tao, sa mga kapanahon, nung nakita nila yung bagay po na ito, na-amaze sila. Na-amaze sila at ang kanilang sinabi na mangha ang lahat at sinabi nila, ito na kayang anak ni David? So they are wondering if He is really the Messiah. Sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid. At makikita natin na yung pangyayaring iyon, mga kapatid, na nagpagaling ang Panginoong Jesus, pinagaling niya, nagpagaling siya, kinast niya yung mga demon na demon possessed, mga kapatid, no one can do it. Diba? Only the promised Messiah. Sa mga kapanahunan po nila, this is the evidence ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan nila. Siya po ay yung
Kristo na sinasabi. Siya ang Misaya na hinihintay ng lahat na magsisave ng hindi lang sa mga Jew, but also the Gentiles. That's why sabi sa huli, di ba, ng verse 21, na sabi niya, at ang pag-asa ng mga hintil sa Kanya ay ilalagak. That's the hope. Not only for the Jews, but for the Gentiles. Kagaya nga ng testimony ni Pastora kanina, that Jesus really changed her. That Jesus really, yung sabi niya na sinabi na hindi siya wasak. That He is worthy. Diba? He is worthy. Hindi, nung makilala niya ang Panginoon, na hindi siya wasak kahit ang mga tao ay winasak yung kanyang pagkatao. But Jesus can heal, can restore, can change, mga kapatid. At sa mga punto pong ito, nagpapatunay lamang ng ating Panginoong Jesucristo sa mga kapanahunan. Siya yung Misaya. But knowing na ang mga Pariseyo, mga kapatid, na ito, yung kanila pong response sa ating Panginoon, they are accusing the Lord Jesus Christ. Na ang sabi nila, verse 24, nang marinig ito ng mga Pariseyo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Ito yung kanila pong accusation sa ating Panginoong Jesucristo. Nung nakita nila ito, nakita nila, mga kapatid, nakita nila kung paano pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo ang bulag, pipi, ikas na demon possessed, yung na-demon possessed na lalaking ito, nakita nila ang mga kaganapang ito. At ang kanilang response, they don't want to accept the reality, mga kapatid, na this is the Christ that they are waiting for. They don't like to accept that, mga kapatid. And they accuse, di ba, ang ating Panginoong Jesucristo. In the ministry of Christ, mga kapatid, ang mga Pariseyong ito ay laging yung kanilang opposition, di ba? Yung kanilang pag-oppose. Sila yung mga opposition, kumbaga, sa politika, di ba? Yung kanilang pag-oppose sa ating Panginoong Jesucristo was very severe. That we did so, di ba? Sa ating pong mga pinag-aralan na ang tinest nilang Panginoon, di ba? They question the Lord, oh, teacher, ganito, ganyan, yung kanilang mga question. But God, Jesus Christ, we saw how He responded to them. Na in His meekness, in His knowledge, in His wisdom, kung paano sumagot ang ating Panginoong Jesucristo sa kanila. At natatameme ang mga Pariseyong ito in those questions sa ating pong mga pinag-aralan. What else? Hindi sila nag-success in questioning the Lord, Jesus Christ. Anong next? Nag-plot po sila kung paano nila papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. But that's not yet the time na mamatay ang ating Panginoong Jesucristo. Plinaplat lang nila pero hindi yun nagtatagumpay. Pero knowing, di ba, they don't want to accept this Christ. That's why they are doing things na talagang kukuhanin siya. Kung hindi siya makuha sa mga question, patayin na natin siya. Para wala nang ganitong mga pangyayaring nakikita natin na nagpapaligaw. Kasi ang akala nila, hindi ito ang Messiah. They are opposing Christ, mga kapatid. Na in reality, they really saw on how Jesus Christ healed the sick. And they really saw on how He preached the gospel. He preached the kingdom of God. And they don't want to accept that. And He knows that this is really the evidence that He is the Christ. That He is the Messiah. Pero ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. At this time, mga kapatid, ay hindi nila mapatay-patay itong si Jesus Christ because it's not yet the time. Now they accuse
Alam niyo yung accusation nila sa ating Panginoong Jesucristo? Siya si Beelzebul, nagpapalayas siya ng sa mga, kasi siya ay ginagamit niya yung kapangyarihan ni Beelzebul. Ibig sabihin, yung Beelzebul, mga kapatid, naaral po natin yon, he is Satan, the prince of devil, mga kapatid. So, thinking of that, nakita po ng Lord what Jesus knows. Diba? Yung kanila pong mga iniisip, and he responded po sa kanila. Ang kanyang sinabi ganito, sa verse 25. Sabi niya, subalit, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, ang bawat kahariang naglalaban-laban, ang mga mamamayan ay babagsak. At alinmang bayan o sambayang sila ang naglalaban-laban ay mawawasak. So nag-emphasize ang Lord, di ba? Makes no sense kung titignan natin, mga kapatid. Parang sinasabi ng ating ang sambayan ang kinakalaban niya, di ba? Mawawasak ang bayan, sambahayanan na nilalabanan ang isa't isa, mawawasak. They cannot build the nation. They cannot build the country. Kung sila mismo ay naglalaban-laban, to ibig sabihin, mga kapatid, na yung kanilang accusation na yung na-demon possess ay pinapalayas din ng Prince of Devil, mga kapatid. Make no sense, di ba? Na siya mismo yung magpapalayas kung kapangyarihan nga ng demonyo, di ba? Yung ginagamit na kanilang accusation. Hindi mabibuild yung kingdom ni Satan. Hindi mabibuild kasi bakit niya palalayasin, di ba? Yung bagay na doon na naghahari, doon sa taong yun. Ibig sabihin, sinisira niya yung binibuild ni Satan. Diba? Yung binibuild niya na kingdom. So it makes no sense at all yung accusation ng mga Pariseyong ito just because they don't want to accept the Lord Jesus Christ as the Messiah sa mga kapanahunan po nila. And that is so sad, mga kapatid, that we hear the Lord, about the Lord Jesus Christ, and then we don't heed what we hear. And we don't want to accept the Word of God, and we don't want to heed the Word of God, mga kapatid. That's so sad. Because there is something, mga kapatid, na kaparusahan yung bagay ito. And as we continue, nakita natin na sabi ng Lord, in-emphasize niya. Sabi pa niya sa 26, kaya kung si Satanas, ang nagpapalayas kay Satanas, di ba? Kinakalaban niya ang kanyang sarili. Di ba? Kung gayon, paano na niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Kung yung kapangyarihan na ginagamit po na ina-accuse nila sa Panginoon ay galing kay Satanas, ano ba bibuild ni Satan? Wala lang talagang sense ang mga Pariseyong ito sa mga kapanahunan po nila just because they don't want to accept the Lord as the Messiah. At nakakalungkot po ito, mga kapatid. Sabi sa 27, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, sa kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? So, from where? Diba? At 28, hindi pa. Ang ginagawa nila, ang magpapatunay na mali kayo. 28, ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito yung katotohanan hindi maitatago. Ito yung katotohanan na ipinamukha ng ating Panginoong Jesucristo sa mga Pariseyong ito. That He is in the midst of them. That the King is in the midst of them. That the Messiah is in
the midst of these Pharisees who is continuously rejecting this Christ. At nakakalungkot yun, mga kapatid. Yun ang bagay na nakakalungkot sa isang tao, that when you share the good news, he is rejecting it. He is rejecting it, and he doesn't want to accept it. At napakasakit sa mga kapanahunan po nila na ang mga Pariseo pong ito ay hindi gusto tanggapin, hindi gustong tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. Even the soul, di ba? Sa kanilang mismong mga mata, tenga, physically, the King is in the midst of them, but they are rejecting the Lord Jesus Christ. At nakita natin na ipinamukha ng Lord sa kanilang bagay na ito na maling-mali, di ba? Maling-mali kayo. Maling-mali kayo. Lantaran yung pagsasabi ng Lord na maling-mali kayo, but they still, di ba? Still lang talaga na hindi po sila sumunod sa Panginoon. At once again, the Lord demonstrate yung kanya pong abilidad na makapagpalayas ng demonyo sa isang tao. Na kayang-kaya niyang i-bind si Satan. Walang sino mang may kapangyarihan sa kapanahunan nila, sa kapanahunan natin ngayon, at sa darating, mga kapatid. Only Christ can bind Satan. Kaya nga, di ba, sa Isaiah 53, yun talaga di ba? Kung talagang ang mga Pariseyong ito ay bukal yung kanilang loob, yung talagang totoo yung kanilang paghihintay sa Panginoon, they will gonna see this Messiah as Isaiah is telling them. Kung talagang nag-aaral sila, di ba, nag-aaral sa kautusan, sabi sa Bible mga nagtuturo sa kautusan. Why? They are always questioning the ministry of Christ sa mga kapanahonan po nila. Why? They are always rejecting this Messiah na nasa kalagitnaan na po. Nasa kalagitnaan na po nila. Kaya nga sabi ng Lord sa kanila, ang hindi panig sa akin, sabi niya, hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. You cannot enter. Di ba? Kung malakas yung tao na yun, you cannot enter. Hanggang kung gusto mong nakawan, di ba? Yung isang tao, gapusin mo na malakas. Kasi you cannot do that. At alam niyo mga kapatid, sa ating mga mananampalataya, ikaw, ako, huwag nating sasabihin na we can overcome. Kayang-kaya ko, uupo lang naman ako sa party ng mga unbeliever. Makikisama lang ako sa mga tao na hindi kumikilala sa Diyos, but I know Christ. But I follow the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, you cannot be able to overcome that because the force of Satan is there. The force of Satan is there. Huwag tayong manangan sa ating sinasabi na kalakasan na pansarili lamang. Manangan tayo sa kapangyarihan po ng Panginoon. And to overcome that, mga kapatid, umiwas tayo. Mahina ang laman na ito, mga kapatid. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi natin ipapaalala na ang katawang lupang ito ay napakahina. That the only thing that you overcome, the things that happenings in our lives, mga kapatid, it's because of the Lord Jesus Christ. It's because our God gave us this strength to overcome that. Wala tayong pwedeng may pagmalaki sa ating Panginoon. Nothing, mga kapatid. Kaya huwag tayong manangan at magyabang na sasabihin natin, I can do this. I can do this, Lord. Wait lang.
Alam ko naman yung aking ginagawa eh. I am not a kid anymore. Pero mga kapatid, paalala sa ating lahat, hindi lang po sa inyo, kundi sa akin. Dapat tayong palaging mag-precaution when we are dealing the world. Because it's so hard to deal this world. Because we are not from this world. Sabi ng Lord, we are not from this world. We are sojourner. Ba yun? We are not citizen of this world. Mga kapatid. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo, ganon na lamang siya ino-oppose ng mga tao ito, ng mga Pariseyo po. Ng mga Pariseyo po ito. At nakakalungkot lang na nasa kalagitnaan na nila, diba? Ang hari sa lahat ng mga hari. The Lord of Lords. But then, they're rejecting the Lord Jesus Christ. Kaya nga, if you are not with Christ, sabi ng Lord, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang hindi panig sa akin, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. That's true. Mga kapatid, that is really true. Kaya nga, if you are not with Christ, you are with what? Who? Satan. Dalawa lang yan. Christ o Satan. If you are doing the will of the Father, then you are with Christ. If you are not doing the will of the Father, then you are doing the will of Satan. Simple lang, mga kapatid. Napakasimple. Pero hindi ko sinasabing napakasimpleng lumakad. Because we cannot be able to walk doon sa sinasabi ng Lord na makitid na daan. It's because it's only the grace and mercy of God. And the thing na i-choose ng katawang lupa na ito, mga kapatid. Lang. Napakasimple kung gagawin natin ang para sa Panginoon. Sabi nga ng Lord, kung i-choose, kung yung, sabi dito, ang hindi panig sa akin, laban sa akin. Dalawa lang yun. Kung hindi tayo sumusunod, syempre, kalaban natin ang Panginoong Jesucristo. And you know what, mga kapatid, this is so sad. And this is very terrible things that a person who reject Christ, who reject the Holy Spirit, the work of the Holy Spirit, mga kapatid, ito yung napakahirap. Sabi dito sa verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglapastangan sa Espiritu Santo. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa panahong darating. Galing mismo ito sa anak ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus Christ is confronting these Pharisees, mga kapatid. Their sin that it's so unforgivable kahit sa panahong ito at sa panahong darating. Kasi ang mga Pariseo nito, mga kapatid, Jesus is confronting the sin ng mga Pariseo nito that they are blasphemous doon po sa gawain ng banal na Espiritu. Ano yung gawain ng banal na Espiritu, mga kapatid? We said kanina that we are, ang ating, kanina mga kapatid, yung sinabi ko po kanina, yung atin pong napag-aralan, na itinuro po sa atin ni Ate Meds last time. We are commissioned. We are commissioned by the Holy Spirit to what, mga kapatid? To share the gospel. To share the gospel. And if we are commissioned by the Holy Spirit to share the gospel, mga kapatid, and we are not doing it, and we continuously rejecting this, mga kapatid,
unforgivable yun. Nakakatakot ito pang mga kapatid kasi ang mga Pariseyong ito, dinil ng Lord yung kanilang kasalanan. They really knows this Christ. They really know that this is the Son of David. Yung lahat ng ebidensya na ginagawa po na ipinapakita po ng ating Panginoong Jesucristo and done when He died on the cross and rose again, that's truly the evidence that He is the Christ. But by then, mga kapatid, they continuously rejecting the Lord Jesus Christ. Continuously rejecting yung gawain ng banal na Espiritu. And that is unforgivable. Maging sa kapanahunan ito at sa kapanahunan darating. Si Paul, pinatawad po siya ng Panginoon. Even, ano yan yung, tawag dito? Ano tawag dito? Sara yung inaapi niya yung, he persecuted. Paul persecuted Stephen. He is all present sa mga kapanahunan po na yon. Because he is ignorant, mga kapatid, sa salita po ng Panginoon. Hindi ko sinasabi, mga kapatid, na nakita natin yung character ng Lord na hindi natin Lord ay unforgivable. The blood of Christ, mga kapatid, wash all our sins. Wash all our sins. He forgive us. When we accept the Lord Jesus Christ, He forgive you and me and give a new life. Cloth a new life. Mga kapatid, God also, we saw that Jesus can restore. The restoration. David, nakita natin on how He restored David, mga kapatid. Pero yung babaliwalain natin, yung trabaho po ng banal na Espiritu. Sino ang naniniwala dito, mga kapatid, na ang banal na Espiritu ay nasa sa inyo? Amen. When we accept the Lord Jesus Christ, mga kapatid, the Holy Spirit residing already sa atin. Sa atin. Kaya nga, mga kapatid, if we reject the Holy Spirit sa atin pong mga buhay, that's unforgivable. Mga kapatid, God can restore. God can restore us. Pero yung hindi pwedeng i-restore ng Panginoon, mga kapatid, yung i-blaspheme natin ang banal at gawain ng banal na Espiritu. There's no restoration at all. At yun ang nakakalungkot, mga kapatid. Kaya nga, you are so blessed. You are so blessed that you are hearing this word, mga kapatid. We are hearing the Word of God. The Holy Spirit is residing in us. The Holy Spirit commissioned us to share the gospel. And also, mga kapatid, huwag nating kalilimutan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. He forgive you. The Father forgive us because of the blood of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Napakaganda lang basahin natin yung Isaiah 53, mga kapatid. At mag-iiwan po ako, mga kapatid, ng isang mensahe na galing po sa salita po ng Lord, na nawa magbibigay sa atin ng kalakasan, magbibigay sa atin ng pangunawa kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya. And God is always inviting you and me for forgiveness, for restoration, for salvation. If you didn't accept the Lord Jesus Christ truly in your lives, mga kapatid, He is always open for salvation. Ang kailangan lang gawin, mga kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo sa iyong buhay. Yun lang ang gagawin mo. Walang bayad. Walang bayad ang pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Walang bayad ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. And this book in Hebrew, mga kapatid, ang libro po ng Hebrew, chapter 6, mga kapatid, verses 4 hanggang 12. Sabi dito, sapagkat paano pang
panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit, kung ang mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. At nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. We need to grasp, mga kapatid, this word of God. Mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, this is Paul, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsumikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad, tularan ninyong mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pagpananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga ipinangako niya. This is truly an encouragement, mga kapatid. When we feel empty, when we feel lonely, when we feel nadidisappoint tayo, mga kapatid. This is what the Lord is saying, mga kapatid, sa bawat isa po sa amin. Continue serving the Lord. Because if you stop, at talikuran po ang Panginoon, mga kapatid, sa mga panahon ito, ano pa ang makakapagbalik sa inyo? Wala ng Kristo na may papako sa krus, mga kapatid. Ipinapakong muli, ipinapahiya ang ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, mag-continue lang tayo sa Panginoon. Mag-continue tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ang Lord ang nakakakita ng iyong ginagawa, whatever it is, mga kapatid. And there will always be a room for restoration, a room for forgiveness, a room for salvation, mga kapatid. Kaya nga, tayong lahat, mga kapatid, ay magpatuloy sa Lord. Magpalakasan ng bawat isa, magmahalan ng bawat isa, at magpatuloy hanggang sa tayo ay kuhanin ng Lord. Kung mamatay man tayo, mga kapatid, sa buhay na ito, it is really a rest and peace. Kung darating man ang Lord, na narito pa rin tayo at naglilingkod sa Kanya, we are so blessed that we will no longer taste death, mga kapatid. And we will going to praise all the time, mga kapatid, sa ating buhay. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Whatever the circumstances sa ating pong mga buhay, iniibig po kayo ng Panginoon. At isusustain ng Lord ang kalakasan ng bawat isa po sa atin. Huwag tayong tumigil, mga kapatid. Masarap maglingkod sa Panginoon, hindi siya madali, because sabi ni Pastora kanina, Satan is there. He doesn't want our life to be easy. Ayaw niya ng ganon. Ayaw ni Satan ng ganon. Be reminded of that, mga kapatid. Be reminded that Satan is always there. He
Satan doesn't like you to have the joy, but we can find it to the Lord. Satan doesn't like you peace, to have peace, but we can find it to Christ. Mga kapatid, Satan doesn't like you to have life, but Jesus give this life. And not only for this world, it's eternal life. Mga kapatid, let's pray. Heavenly Father, we glorify your name, O God. We thank you, O Lord, for your unending grace, for your unending mercy, for your unending comfort to each and every one, O God. Lord, truly, you see, Panginoon, yung heart ng bawat isa, the mind, each and every one, Panginoon. Thank you for your encouragement according to your word, Panginoon, na kailanman ay hindi nagbabago, na patuloy pa rin, Panginoon, na buhay, na patotoo, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Salamat sa gabi ito, Panginoon. May your word, Panginoon, fill the empty heart. May your word tonight, Panginoon, fill, Panginoon, the heart that longing for forgiveness, that longing for restoration, that longing for salvation tonight, Father. Lord, your name be glorified tonight, O God. Ikaw lamang ang amin pong itataas at sasambahin sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po doon po sa message ng Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Only your name, God, is we can trust, Panginoon. Tunay nga na kayo na nagbibigay sa amin ng kaligtasan, Panginoon. Kaya aming mapapanaligan, God. At kung titignan namin ang buhay namin, O Diyos, walang pwedeng makapagbibigay sa amin ng tunay na kasiyahan, ng tunay na kagalakan, ng tunay na fulfillment, Lord, maliban sa inyo, Panginoon. Material things cannot give us satisfaction. Even money, even power, God. Only you, Lord, can satisfy us. So sa oras na ito, Panginoon, we just want to give you a praise of adoration, God. As we sing this song, Lord, of our testimony, might be a testimony, a good testimony of your goodness, Lord. Hallelujah. So kung gusto po natin ialay yung ating buhay sa Panginoon, sama-sama po natin awitin ang awitin na ito.
pangalan mo, Jesus. Magluwalhatiin mo, pagising sa umaga, at bagong maingay. Pangalan mo, Jesus, ang tatawagin mo. Pangalan mo, Jesus, tatawagin mo. Pangalan mo, Jesus, pangalan mo, Jesus, tatawagin mo. Amen. Praise God. Napakaganda po ng ating pong flow ng ating pong service sa gabi nito. Mula po kanina sa opening prayer hanggang sa mga awitin. Tunay nga hindi po nagkamali ang Diyos na hindi po siya nagkakamali. God is perfect. At kung pinili ka niya, ibig sabihin hindi niya yung pinagsisisihan na pinili ka. Napakabuti ng ating Panginoon. At kung naririnig mo yung mensahe na lumalayo ka sa Panginoon, you can still go back. There's still a chance habang tayo po nabubuhay. At wag po tayong parang pabayaan lang natin ang ating relationship na nawawala sa Panginoon. Ibalik po natin ang ating sarili sa Panginoon. Dahil ito po, sa buong buhay natin, ito yung pinakamagandang ating pong gagawin. At kung kayo po ay walang relationship sa Lord, it's still your time to just surrender your life to God. And accept the Lord Jesus as your Lord and personal Savior. At hindi po kayo magkakamali dun sa desisyon. Amen po mga kapatid. Amen. And if you wanted to accept the Lord Jesus sa buong isang linggo, naalala niyo ngayon ko isusuko yung buhay ko sa Panginoon. Ngayon ko ibabalik ang buhay ko sa Diyos. Just contact our brethren. Tutulungan po natin kayo manalangin at lumapit sa Panginoon. There is no limitation sa oras. Kayo lamang po mga kapatid ay lumapit at kayo po ay tatanggapin ng Diyos. So, salamat sa gabi nito, Panginoon. Salamat sa patuloy na pagpapaalala niyo sa amin ng iyong pag-ibig. Tunay nga po na kayo ang karapat-dapat na itaas sa aming pong kalagitnaan. Sa aming mga personal na buhay, O God. Patawad na minsan ay inaakala namin okay na kami dahil nabubuhay kaming kumakain, na sasatisfy namin ang aming buhay sa pamamagitan ng mga pera at mga posisyon na mayroon kami. Ngunit kagaya ng pagpapaalala ng awitin sa gabi nito, hindi karangyaan at kahit na ano pa man ang pwede po namin may pagmalaki kundi ang aming po relationship sa inyo, God, na hindi po lamang pang dito sa lupa, kundi pang habang panahon, pang habang buhay, God. Lord, truly, you said, the thief comes to steal, kill, and destroy, but you have given us rich and satisfying life. That is you, O God. You who wanted us the good things, the best things, Lord, and we can just find it in you, Lord. Salamat, Lord, sa pagpili niyo po sa amin. Truly, we are grateful that you have called us your friend. You have called us not only your servant, but a friend who knows your heart, O God. Thank you so much for giving us, Panginoon, that mind who understand your will, O God. Patuloy na pong lumakad kami ayon po sa inyo pong kalooban sa mga buhay namin. Magbigay kami ng papuri sa inyo, O God. Ama, dahil yun po ang inyo pong naisin, O God. Patuloy na pinagkakatiwala po namin sa inyo ang buong isang linggo namin, Panginoon, as we step out, Lord God, to the world, as we continue to work, Panginoon, as we do our personal
agenda, O God. We pray na dalangin po namin na patuloy na kayo ang manguna. Patuloy na kayo po, Panginoon, laging aming konsultahin sa aming buhay kung ano yung aming mga gagawin, Lord. Dahil kung wala po kayo, Panginoon, nakakatakot po magdesisyon dahil marami po kaming kamalian na naranasan sa aming mga buhay at pinagsisisihan namin ang mga bagay na iyon. Dalangin po namin na bigyan niyo po kami ng katagumpayan as we trust in you, Lord God. Gaano man kahirap ang aming pagdadaanan at pinagdadaanan, alam po namin na kung kami ay sumusunod sa inyo, it's worth, Panginoon, to obey you. Than to have yung pong maliliit na kasiyahan, ngunit malayo sa inyo at magbibigay sa inyo ng kasakitan, O Lord God. Ama, ayaan niyo po na itong inyong mga anak ay tunay na ibigin kayo, sundin kayo. Patuloy po namin tatanungin, ito ba yung nais ninyo sa aming buhay? Salamat po, Lord God. Salamat po na patuloy po namin maalala na lagi po kami, Panginoong, nakikita ninyo, batid niyo po ang lahat sa amin. Mga mali namin ginagawa at maging Panginoon yung mga tama namin ginagawa sa inyong harapan. Kaya tulungan niyo po kami, O Lord God. Ayaw po namin lumayo sa inyo. Gusto po namin, Panginoon, na manatili sa inyong presensya, O God. Salamat, Lord. Salamat sa paggabay ng Banal na Espiritu. Salamat sa kapangyarihan ng inyong mga salita, Panginoon, that as it is preached, it will not return void for what it was sent. O Lord God, it will accomplish your purpose in our lives, O Lord God. Salamat, O Diyos. At sa mga kapatid na nandito sa lugar na ito, tunay nga po ang inyong pangalan ang patuloy na ma-magnify, maitaas, ma-exalt, O Lord God, sa mga buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Taas po natin ang ating mga kamay, mga kapatid. Ang Diyos na mabuti, mapagmahal, at tunay na kumakalinga at tapat sa bawat isa, ang tunay na mag-ingat at magpala sa lahat ng ating mga gagawin at patuloy na magbigay ng instruction sa lahat ng ating pagdidesisyonan. Ang Diyos, ang tunay na maitaas sa mga buhay ng bawat isa. Kung ating dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. 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 Nawitin po natin ang ating victory.